What's up mga ka-G-Lovers? Giovanni B naman ulit, nagbabalik. So tara, mag-aayos na naman ulit tayo. So walang katapusan ng pag-aayos ng amplifier. Problem nito, yan naka-play na siya, wala siyang audio. So kadalasan ganito naman talaga yung problema nito, wala siyang audio, basag yung tunog, bihira yung walang power. So wala siyang tunog. So bali meron pa nga yan na ayusin tayo, magkamuka. Yan, magkamuka. Pero magkaiba yung customer natin yan. Iba yung may-ari niyan. So magkamuka lang yung amplifier. Tara, titingnan natin kung anong problema nito, kung bakit wala siyang tunog. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. Nung pagbukas natin, ito agad nabungadan natin. So meron na tayong nakita dito na yung capacitor. Maliit yung isa malaki. So nilagyan na lang ng tape. So same naman siguro nung parad. So ito, napansin ko rin, open yung fuse. So para makasigurado tayo, tingnan natin. So hindi kita yung multimeter natin. So kuha lang ako ng multimeter na maliit para makita natin. So hininaan ko lang yung backlight ng multimeter natin, pero kukuha ko ng maliit para makita yung pag-test natin. So hindi kita dito. So meron pa tayo napansin dito, ito parang nasunog yata, kinalawang. So dahil nakita natin open yung fuse, malamang sa malamang may tama yung output dito. So tinanggal ko na pala to doon sa may main housing natin. So itong board na lang yung gagamitin natin. So D998 V778 yung output na ginamit. So ang gagawin natin, check natin yan isa-isa. So gagamitin ko na lang yung maliit na multimeter kasi hindi kita pag yung malaki yung ginamit natin. So tara, tingnan nga natin. So bali dito mga ka-J-Lovers, ito yung likod niya. So may naka-jumper na resistor dito. So same naman yung value. So hindi natin muna to galawin siguro. So supply to ng voltage regulator. Yan. Diyan na lang nilagay sa may bandang likod. Maiksi na kasi yung paa, baka kinalawang, pinutulan. So umiksi yung paa. Kaya diyan na lang nilagay sa likod. So may history ito ng repair, sabi na may-ari. So nung pina-repair niya, umiba daw yung tunog. Tapos habang tumatagal, nawala na ng tunog. Biglang na lang nawala ng tunog. So malalaman natin kung bakit nawala ng biglang tunog. Saka umiba daw yung tunog, hindi na parang buo. So dito siyempre i-check muna tayo ng output kung mayroon siyang sira. So try natin, testingin natin. So ang hirap talaga pag yung malaki yung gagamitin natin ng multimeter, so hindi kita pa nag-video. So maganda sanang gamitin yun pag nagto-troubleshoot. So kaya lang problema, hindi ko makikita sa video kasi medyo malaki nga. So ito na lang yung gagamitin natin, medyo maliit-liit. So check natin yung transistor dito. Okay naman. Wala naman siyang shorted. So dito okay naman, wala rin naman shorted. Yan, pangalawa yan. So yan, pangatlo. So 97 din, wala rin shorted. Pang-apat 97 din, walang shorted. So dito tayo sa kabilang channel. Nung pag-check natin sa kabilang channel, yan, may shorted na siya, pumasir na. So malamang sa malamang may inabot na dito, hindi natin alam kung ilan. So ang gagawin natin, syempre baklasin o tanggalin natin yung dyan sa board para malaman natin kung ilan yung tinamaan kasi magkakasama yan. So tatanggalin lang natin yung output transistor dito sa board, tapos test natin kung ilan yung tinamaan. So bali yan, baklasin lang muna natin itong mga ka-J-Lovers. Tapos test natin.
So bale yan na mga ka-G-lovers. So natanggalan natin yung output na 4. So aalamin natin kung ilan ba yung inaabot dito. So hindi naman lahat yan inaabot, pero minsan lahat din inaabot. So bihira lang naman. Kadalasan yan pares-pares, tig-isa. So bali dalawa tinatamaan, bihira ang tatlo. Pwede maging 4 or isa, bihira naman yung tatlo. So tingnan natin kung ilan tinamaan. So shorted to. So tabi na natin yan. Pangalawa, ganun din, shorted to. Nakadalawa na tayo. Pangatlo, so parang good to, OL 0.5. Ibig sabihin good to. So dalawa pa lang nakakuha natin na sira. Ang isa naman, so good naman to. So bali dalawa lang talaga yung inabot. Yan, dalawa yung inabot. So next natin mga ka-J-lovers, dahil sira yung fuse, papalitan natin to ng fuse siguro. Tapos may nakita ko dito may mga kinalawang na jumper, so palitan na rin natin. So delikado rin kasi pag ganyan yung may mga kinalawang din. So nakasulda yung yung fuse natin, so medyo mahirap-hirap lang tanggalin. Tanggalin lang natin, so medyo mahirap-hirap lang. Bali, pagpasensya nyo na mga ka-J-lovers sa ingay kasi medyo maulan na dito sa aming lugar. So grabe, lakas ng ulan. So parang may bagyo dito sa amin, o yan, dadaan na bagyo dito sa amin. Hindi ko pa alam kung dito talaga dadaan. So basta maulan siyang. Kaya pasensya na kayo mga ka-J-lovers. So yan, natanggalan na natin yung fuse na dalawa. Siyempre papalitan na lang natin to. Yan. So lagyan lang natin ng fuse, mamaya na natin soldahin. Kasi in case na may problema pa, nag-open yung fuse o pumutok yung fuse, so tatanggalan naman ulit tayo ng solda. So mamaya na natin soldahin pag okay na yun. Bali 10 ampere yung fuse. So palitan lang natin to ng fuse mga ka-J-lovers. Sabi ko nga sa inyo, mamaya na natin siya soldahin pag okay na talaga, tumunog na. Kasi kung magpapalit tayo ng fuse, may sira pang iba, so hassle din. So solda na naman tayo. So grabe, ang lakas ng ulan mga ka-J-lovers. So dito mga ka-J-lovers, kita nyo may kalawang. Obligado tayo magpalit ito, yung jumper. So pinalawang na. So tinanggalan na natin siya ng jumper na may mga kalawang. Ito pa, hanggang dito, meron ako nakita dito. So papalitan natin, ang gagamitin natin yung copper para mas matibay-tibay. So saan ko ba nakukuha itong copper na to? Sa cable wire, yung gitna, yung maliit na cable wire. So yung gitna, so yung pinagkunan ko nito. So kabit lang natin to, tapos testingin natin kung magkakaroon na ba ng audio o yung tunog. So hindi pa natin alam. So, madali lang na may kabit to, so ganyan lang. Ganyan lang. So bali, kabit lang natin lahat ng jumper. Tapos hanap pa tayo kung ano pang pwedeng problema nito para ma-check natin lahat-lahat. So dito mga ka-J-lovers, yan lahat na napalitan na natin ng jumper na copper. So hindi na to basta-basta kakalawangin. Yan. So solder lang natin to. So hindi muna tayo maglalagay ng output mga ka-J-lovers kasi titest muna natin yung voltage biasing nito. So pag normal na, so syempre kabitan natin yung output.
Yan. So, yan mga ka-G-lovers. Natanggal na natin yung mga sobra rin na paa na nilagay natin na jumper para maganda rin naman tingnan. Yan. So, linisan na rin natin para sigurado. Pagkatapos ito, kunin natin yung transformer para makapag-check tayo ng voltage biasing. So, hindi muna tayo magkakabit ng output niyan. Kasi titingnan natin kung normal yung voltage biasing. Yan, linisan lang natin. So, next natin mga ka-G-lovers, syempre, kabit na natin to sa power supply o transformer niya para makapag-check tayo ng voltage biasing. So, ito, kinabit na natin siya sa transformer niya. So, mag-check tayo mga ka-G-lovers. So, hindi naman shorted yung diode. So, balikarin ko lang yung multimeter. Okay, hindi naman shorted yung diode. Kasi hindi sa may problema pa yung diode. Baka maano rin naman ulit yung fuse. So, okay, walang problema sa diode. So tara, check tayo mga ka-G-lovers. So power on lang natin, check natin kung may voltage. So ito yung capacitor. So lagay natin multimeter, tapos switch tayo. Yan, nakalagay multimeter. Wag mo una natin siyang i-switch. Yan, switch na natin. Dapat lagay multimeter, tapos switch. Pag normal, diretso na. Pag hindi normal, so off agad. Yan, 75. Paglipat dito sa jumper, 75. Good na yung voltage ng ano natin, ng amplifier. So check naman natin yung biasing nito. So meron 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.4. So sa taas naman, so ganun din. So almost okay yung biasing natin, nag-switch na rin yung relay. So pwede na natin tong kabitan ng output mga ka-G-lovers. Dahil okay na yung ano, yung voltage biasing natin, tapos yung relay nag-switch na. So wala, kabitin na natin. So dahil okay na yung voltage biasing mga ka-G-lovers, syempre pwede na natin itong ikabit yung output. So kakabitin na natin. So chines na natin yung ilalagay natin ng mga output. So okay na. So kabit na lang natin. Dalawa muna yung gagamitin natin mga ka-G-lovers, yung okay na dalawa. So saka na lang yung bago. Importante ay mapanormal muna natin. Tunog. Pag okay naman, so okay na. Pwede na tayo maglagay ng 4 na output. So, solder ko lang ito mga ka-G-lovers. So pasensya na kayo kung medyo maingay tayo ngayon. Solder lang natin. Okay.
Siyempre, lilinisan ulit natin. So, baka may mga malilit niya na tilamsik ulit. So, lagi tayong na ano yan, mga tilamsik ulit. So, alisin natin para sigurado. So, ito, delikado to kasi malapit yung heatsink sa paa ng mga transistor. Baka may umipit din na soldering lead. So, ito yung na maiging. So, delikado yan. Okay, nasolderan natin to mga ka-J-Lovers. So, pwede rin natin siyang testingin. So, bago natin testingin pala mga ka-J-Lovers, sinolder ko muna tong fuse. Baka kasi mag-loose. So, magka-problema tayo sa pag-audio test. So, tara, testingin nga natin. So, dito na lang natin ikabit. So, solder ko yung ground, tapos tap na lang natin yung left and right. Testingin natin kung okay na ba yung audio nito. Yan, okay. So, tingnan natin, mag-audio test tayo mga ka-J-Lovers. So, ayan na mga ka-J-Lovers, both left and right, okay na yung audio. So, maingay lang yung mga dumadaan. So, okay na yung audio nito, left and right na yan. So, proceed na tayo, dahil okay na, may audio naman. So, yung left and right natin. So, pwede natin dagdagan yung output natin. So, dalawa lang pa lang kasi yung nilagay natin. So, pwede natin siyang dagdagan. Para mas okay yung apat pa rin. So, kapit lang natin yung ano, yung dalawa pa na output mga ka-J-Lovers. So, ito, tinis ko na rin ito mga ka-J-Lovers. So, pwede natin siyang ikabit. So, D998, B778. So, dalawa to. Yan. So, dahil nung kinabit ko ito mga ka-J-Lovers, akala ko okay na ito mga ka-J-Lovers. May problema ko pala. So, hindi ko napansin. Basta sasabihin ko na lang sa inyo mamaya. So, tinanggal ko yung tornilyo kasi may nakalimutan pala ako. So, napaka-importante nito yung silicone compound para mag-heat transfer agad sa heatsink. So, nakalimutan kong lagyan. Okay. Kabila naman. So, lagyan na rin natin ng silicone compound. Yan. So, pasensya na kayo ulit mga ka-J-Lovers sa background music natin. Dahil medyo malakas yung ulan. So, pasensya na. Yan, okay. Tapos, solder na lang natin to mga ka-J-Lovers. So, hindi na natin to audio test kasi kanina trinay na natin. So, audio test na tayo. So, okay naman, may audio na. So, magkarugtong na rin naman yan. Hindi 998 saka B778 magkarugtong din yung connection yan. So, walang problema naman kung hindi natin siya i-audio test kasi nag-audio test na tayo kanina. So, okay naman.
Yan. Tapos ito, linisan lang natin mga ka-J-lovers para importante wala dyan mga tilang-tisik na lead. Yung mahalaga natin yan, baka mag-short kasi delikado rin yan. Okay na to, proceed naman tayo sa next. So na yung ikakabit ko na sana mga ka-J-lovers, may napansin ako dito bakit naka-tape ito. Nung tinanggal ko yung tape, nakatanggal. So, hindi siya dinikit. So, kaya pala sabi na may-ari, humina siya. Tapos, yung kabilang channel, parang iba na yung tunugan. Parang pantay-pantay na. So, nakita ko, may jumper na dito. So, pinaghalo na yung left and right. So, hindi ko yan napansin kanina, mga ka-J-lovers. Kaya pala, nung ikakabit ko na, nakita ko yung wire na papuntang speaker, may tape. Buti, tinanggal ko. Sabi ko sa may-ari, bakit ito may tape? So, sabi ng may-ari, iwan ko. So, nung tinanggal natin yung tape, nakita ko putol. So, inalis yung sa right channel, yung sa red. Tapos, tinignan ko yung sa ilalim na may connection ng speaker, naka-jumper na lahat. So, pinag-connect na. So, may focus-focus na ginawa. Kaya pala sabi na may-ari, mahina yung tunog, saka iba yung tunog. So, nung pinaayos nito, dati, ang issue daw, maingay lang. Yung parang literal na maingay yung tunog. So, nawala naman daw yung ingay. So, baka kinundim yung kabilang channel. Maingay siguro sa kabilang channel, kinundim. Yan. Kita nyo, naka-jumper. So, alisin na lang natin to. Ito naka-jumper na to. Tapos, balik na natin sa dati niyang connection. So, left and right. So, akala ko okay na mga ka-J-lovers kasi akala ko yung output lang yung problema at fuse. Yung pala may focus-focus na ginawa yung technician. So, hindi natin alam kung bakit ginawa niya to. So, baka walang piyesa siguro. So, hindi natin alam. Kasi hindi natin hawak yung ano ng technician, pag-iisip. So, ito tinanggal natin yung naka-connect mga ka-J-lovers. So, wala na tayong magagawa niyan. So, ayusin na lang natin. So, ito tinanggal natin para mabalik natin sa dating connection niya yung talagang left and right ulit stereotype. So, pangit naman kasi kung gagawin mono to. So, parang strict yung tunog. So, ayan, natanggal na natin. So, pwede rin natin tong ikabit. So, kabit ko lang to lahat. Tapos, testing natin. Yan, linisan ko lang. So, okay na ito mga ka-J-lovers. Kabit ko lang. Tapos, testing tayo. Yung connection pala sa speaker, ito, i-connect lang natin muna. So, mahalaga to. Makonect natin to para talagang left and right ulit. Stereo ulit. So, mahirap na. Makalimutan pa natin. Yan. So, shrinkable na yung gagamitin natin, hindi tape. So, meron naman tayong spare ng shrinkable. So, para mas maganda. Yan. Hindi talaga siya matanggal. Parang nakakonect lang straightan. So, yan. Katapos natin tong shrinkable, so try natin, magte-testing tayo. So kabit ko lang to yun. Lalagay ko na to yung amplifier dun sa housing niya para makapag-test na tayo. So okay na yan, karabit ko lang to mga ka-J-lovers. Nahali man rin tanong. Pagkabot na rin. So napansin nyo mga ka-J-lovers, nung inon ko siya para siyang malakas na hazing. So almost masisira yung speaker ko sa tunog. So kausap ko dyan yung may-ari. So tinanggal natin yung papuntang preamp. Pag on natin, wala naman siyang ganun na malakas yung tunog. So sabi na may-ari, ito yung pinaka-issue nyo talaga. Yung parang may malakas na tunog na ganito. Yung pinaayos niya. So, ang nangyari, kinundim yung sa channel na may malakas na tunog. Kaya, naging mono. So, dito mga ka-J-lovers, so, almost masisira yung speaker natin pa nagtitesting natin. So, gumamit na lang ako ng ganito, oscilloscope.
So kita nyo, ang rumi ng waveform niya. So binabaan ko lang yung brightness ng oscilloscope natin. At kita naman kahit pa paano. Yan, grabe yung rumi ho. Yung audio niya. So pag speaker kasi yung ginagamit ko pag nagtitesting ako, baka masira yung speaker natin. So pwede naman kung kayo nag-aayos, off nyo na lang. So dito mga ka-J-Lovers, binaklas na natin yung tone control niya. Ito, meron tayo nakita dito naka-jumper sa positive niya at negative niya. So okay lang naman kasi naputol talaga yung linya. Okay lang yung naka-jumper dyan. So tara, dito tayo magto-troubleshoot. So gagamitin natin oscilloscope. Yan, grabe yung rumi yung tunog mga ka-J-Lovers. So, kasi kung speaker yung gagamitin natin, baka masira. Nakita pa yung mukha natin. Ang pogi ko naman. Joke lang mga ka-J-Lovers. Yan. Yan. So, una natin ginagawa, ito, tinatanggal ko tong dalawang transistor na to. Minsan nakakapaingay ito. So, tatanggalin natin, try natin kung iingay pa ba. So, hindi speaker yung ginagamit ko pala mga ka-J-Lovers sa oscilloscope. Kasi, pili tayo magpatagal ng nakatesting. Kasi kung speaker yung gagamitin natin, pag pinatagal natin siyang naka-on, baka masira yung speaker natin. Kasi sa sobrang lakas ng ingay niya. So, hissing siya na parang may mga ugong-ugong na basag, parang FM na malakas. So, S9014, yung tinanggal natin, dalawa to, tanggalin natin. Tingnan natin kung iingay pa ba. So, kung kayo mag-aayos, kung wala naman kayong oscilloscope, so, speaker gamitin nyo. Kaya lang, pag on nyo, pag narinig nyo agad na maingay, off nyo agad, baka masira yung speaker nyo. So, pag oscilloscope kasi yung ginamit nyo, pwede nyo patagalin yung pag-testing. Yan, tinanggal natin ha. Tapos try natin ulit siya mga ka-J-Lovers. Yan, kita nyo. Try natin ulit ha. Nung inon ko, ganun pa din. Kita nyo, grabe yung rumi. Yan, abnormal yan mga ka-J-Lovers. So, next natin na procedure ay pasok tayo sa GRC 4558. Tingnan natin. Kadalasan yun yung problema niyan. So, pwede rin yung mga kapasitor. So, tinignan ko yung mga kapasitor, wala namang kalawang masyado. So, lagyan natin ng speaker para sabihin nyo naman na oscilloscope yung ginagamit natin. Lagyan natin ng speaker. Basta ganun yung gawin nyo. Pag narinig yung maingay, off nyo agad. Baka masira yung speaker ha. Pero kung oscilloscope talaga gagamitin nyo, pwede nyo talagang patagalin yung paggamit. O ayan mga ka-J-Lovers, meron pa. Sabi ko, guwapa, meron pa yan. Ayan. So nakikita sa salamin yung mukha natin mga ka-J-Lovers. At tinatago natin yung mukha natin. Yan, nakikita yung kapangitan natin. So next, proceed tayo mga ka-J-Lovers. Dito tayo sa sa GRC 4558. So kadalasan yan dyan. So, kadalasan lang sinasabi ko, kadalasan. So, hindi naman lahat, kadalasan. So, step by step, tuturo ko sa inyo kung paano yan. So, una natin tatanggalin dyan kasi ilan tong GRC 4558. Itong sa unahan muna. Yan. Galing yan sa pinaka-main amplifier natin. Ito yung unang dadaanan niya sa GRC 4558. So, tatanggalin natin. Titingnan natin kung iingay. Pag tinanggal natin ito na walang ingay, may posibilidad na ito yung sira or yung iba yung sira. Kasi hindi na naman matitrigger yung ibang GRC 4558 pag wala to. Kasi ito yung pinakauna, main. Ika nga main. Pero ito yung inuuna natin tinatanggal. So, tanggalin lang natin tapos testingin natin. So, fast forward ko na lang pagtanggal ng GRC 4558 mga ka-J-Lovers. So, yan mga ka-J-Lovers. Di pa natatanggal. So, tanggalin lang natin to. Okay, tanggal na. So, try na natin ulit.
So, ang ginawa natin mga ka-G-Lovers, inuna natin yung sa unahan ha. So, yan, nakasit na rin yung ano natin. So, hindi ko lang tinasan yung brightness ng ano natin, ng multimeter para matagal malobat. So, on natin na, naka-on na yan. Wala na siyang ingay. Kita nyo? Medyo straight na yung ano. Yung ano niya, yung waveform. So, kabit natin ulit yung speaker. Tapos testingin natin kung talagang walang ingay na, pero nakita nyo yung waveform niya straight na, hindi na siya distorted. So dapat ganun yun, straight. Pag wala pang signal, straight dapat yan. So yan mga ka-G-Lovers, kita nyo nawala yung ingay kasi tinanggal natin yung unahan na GRC4558. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung pangalawa, tapos yung sa unahan palitan natin ng bago. Tapos yung sa unahan na tinanggal natin, ililipat natin sa pangalawa. So malalaman natin kung saan talaga yung problema. So kita nyo naman, medyo marami-raming konti pa yung waveform nya, pero at least na-limit na yung ingay. Yan, marami-rami pa. Yan. So tanggalin natin tong pangalawa. Tapos palitan siguro natin ng bago yung sa unahan. So, tanggalin ko lang to mga ka-G-Lovers, yung pangalawang GRC4558. Bali, hindi ko na ini-skip yung video. Okay lang humaba para details, yung pinaka-importanting matutunan nyo, maintindihan nyo. So, tinanggalan natin yung pangalawang GRC4558. Tapos, kabitan natin to ng bago, yun sa unahan. So, titingnan natin kung iingay. So, pag hindi iingay, so, ibig sabihin, okay yung sa unahan kasi bago yung pinalit natin. Kita nyo, wala siyang ingay, yung pangalawa. Tapos, yung waveform, kita nyo, tinanggal ko yung pangalawa, straight na. So dito meron siyang audio. Bali, itong ikakabit natin mga ka-G-Lovers, bagong bago to. So ito yung ikakabit natin dito sa may bandang unahan. Tapos yung tinanggal natin dyan, ililipat natin dun sa pangalawa. So titingnan natin kung iingay. Yan. Yan, ito yung papunta yan ng pinaka main amplifier, yung output ng GRC4558 na to. Tapos yung input naman ito papunta rin dun sa GRC4558 para sa tone control, para din sa out papunta dun sa volume control. So, mayroon pa dyan dalawang GRC4558 para sa audio, tapos isa sa mic. Bali, yung sa mic nasa may bandang dulo. So, nakabit na natin. Try natin ulit.
Kita nyo yan, strict yung waveform na natin. Tapos pag tinap natin, may audio na, saka gumagalaw na yung ano natin, yung signal. So, try natin sa kabila, lagyan na rin natin ng speaker para makapag-tap na rin tayo kung both left and right meron ng audio. So, kita nyo ang linaw ng ano natin, wala na siyang maingay. Pero hindi pa nakakabit yung pangalawa niyan mga ka-G-lovers. Tandaan nyo, hindi pa nakakabit yung pangalawang GR Super 58. So, dahil bago yung kinabit natin, so expected na rin natin na dapat malinaw siya. So, ganyan yung tama niyan. Straight na straight siya. Tapos, pag nagtapkas o nilagyan mo siya ng signal, saka siya gagalaw. So, ulitin natin. Yan. Yan. So, tap lang tayo. Yan. Meron naman siyang audio. Okay na yung audio niya. So dito, wala pa yan dyan. Kasi wala pa tayong GRC 4558. Yan yung papuntang volume control na. Yan o. Tapos sa kabila. O, ito yung kinabitan natin ng oscilloscope. So mamaya, dahil dual channel naman to, so parehas natin kakabitan yung left and right. Basta importante, okay na, wala na rin siyang ingay. So, yung tinanggal natin na GRC 4558 sa unahan, kakabit natin dito sa pangalawa. So, nandyan na, yung sa unahan, kakabit natin dito sa pangalawa. Titistingin natin kung iingay. Yan. So, step-step lang. So, kung tinatamad kayo na magganito, magturo trace, so lahat ng GRC 4558 palitan nyo na lang para sigurado. Yan. Pero kung gusto nyo naman talagang i-troubleshoot na maigi, so ganyan, isa-isa, nakakapagod lang, pero okay lang naman. Pero kung medyo tinatamad kayo, palitan nyo na lahat yung GRC 4558, baka dyan lang talaga. So, automatic yan. Tutunog yan at gaganda yung tunog. So, nakabit na natin. So, ano pang hinintay natin? Testing natin ulit kung iingay siya. Ayun, napakinggan nyo mga ka-G-lovers, para siyang pumuputok-putok. Inop ko nga agad siya. So, tinanggal ko yung papuntang volume control. So, nung pag-on natin, ganun din. So, ibig sabihin, walang problema doon. So, nagparang pumuputok-putok. So, next natin, ito, may pangatlo pa dito. So, huling ko na lang siguro to. Pangatlo to. Yan, tanggalin lang natin to mga ka-G-lovers. Itong pangatlong GRC 4558. Tapos testingin natin ulit. So medyo komplikado yung proseso natin, medyo matagal bago siya ma-troubleshoot. So yan tinatawag na iniisa-isa. Sabi ko nga sa inyo, kung tinatamad, pwede nyo palitan tong lahat ng GRC 4558. Yan. Tapos testing natin ulit kung iingay pa siya. So pag natanggal na natin to. So medyo matigas pa siya. So daanin natin siya sa pwersa. Yun. Walang matigas na tinapay sa malamig na tubig. Joke lang mga G-lovers. So try natin ulit.
Soon, napakinggan nyo mga ka-G-Lovers, parang FM ulit. So next natin itong pinakalas na GRC 4558 sa may bandang mic. Yan, tanggalin natin. Yan, tanggalin natin. Napakinggan nyo ha, umingay siya. So pag tinanggal natin umingay pa to, ibig sabihin sira yung nilagay natin na GRC 4558 sa pangalawa. Tandaan nyo, sira yung nilagay natin na GRC 4558 sa pangalawa. Kasi tinanggal natin almost lahat ng kasunod nun, umingay pa. Confirm. Talagang yun na yung umingay. So yun na yun sira. So tanggalin natin to sa may banda baba sa mic. Ito na yung pinakalas na GRC 4558, pinakaulihan. So tanggalin lang natin, tapos try natin on ulit. Yan, okay. Try natin. Testing tayo ulit. Ayun, na-confirm na natin. So, ibig sabihin, ito na yung pinakasira niya. Yung pangalawang GRC 4558 o op-amp, ito na yung pinakasira niya. Kasi natanggal na natin lahat yung kasunod niya. 2, 3. Umingay pa rin. So, ito na yung sira. So, na-confirm na natin. So, ilayo ko na yan. Baka may kabit ko pa. So, titingnan natin yung dalawa. Ikakabit natin. Yan. May audio na yan. Oh. Kita nyo. Wala siyang ingay. Yan. So, kakabit na natin yung dalawang okay. Pero titingnan ko muna baka may kalawang. Yung isa, may kalawang. So, papalitan ko ng bago. Yan. Tapos yung isa wala. So, ibabalik lang natin. Ito, may kalawang to. Yan, may kalawang yung paa. Yan o, yan. So, papalitan natin. Kukuha lang ako ng bago. So, ito na. Kakuha na tayo ng bago ito mga ka-G-Lovers ha. Kakabit natin to sa pangalawa. Yan, bago yan ha, bago. Yan, kabit lang natin. Yung posisyon, importante yung posisyon ha. Kaya tingnan nyo maigi, bago solder. At bago testing. Yan, solder na natin. So, expected na natin, dahil bago itong kinabit natin, baka wala na siyang ingay. Kasi kung umingay pa to, ay minumulto na tayo. So, minumulto na tayo ng damdamin ko. Joke lang. So, yan. Naikabitin natin. Try natin mga ka-G-Lovers. Kung iingay pa ba. Ayun, sarap sa tainga mga ka-G-Lovers. Okay na yung left and right. So may audio na, papunta yan ng volume control natin. Yan, sabi daw ng tunog, pera. Joke lang. Binibiro ko lang kayo mga ka-G-Lovers. So hindi naman yung tunog talaga ganon. So okay na to. So ito yung luma. Ikakabit naman natin sa pangatlo. Ito na yung dun sa bass treble mid natin. Tapos sa mic. Yan. So ikakabit natin dito. Ito yung tinanggal natin kanina sa mic. Kakabit na natin. Kita nyo kanina, luminaw na mga ka-G-Lovers. So straight na yung waveform hanggat wala pang signal. Yun ang normal. Yan. Kakabit na natin yung tinanggal natin sa mic. Tapos yung isa na tinanggal natin.
Yung kaninang nilagay natin na sa pangalawa na maingay, tinanggal na natin, inalis na natin, tapos yung may kalawang inalis na natin. Yan, kabit lang natin to. Yung tinanggal natin sa may mic kanina. Yan, solder lang natin. So habang sinusolder ko to, papromote muna ang channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe naman dyan and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Then pa-hit na rin ng like button kung nagustuhan nyo. Kabit natin dito yung sa pangalawa naman. Ito yung luma to. So kung sa page nyo pala ito napapanood, pa-like, pa-follow, pa-share na rin ng video na to. So yan, kinabitan na natin yung una, pangalawa, pangatlo at sa mic. So yung una, pinaka main, puputang amplifier. Yung pangalawa, papunta yan sa sa may volume control natin. Yung pangatlo para sa bass treble mid, sa control. Yung pang-apat para sa mic. So solder lang natin, tapos try natin ulit testingin mga ka-G-lovers kung wala na siyang ingay. Yun sinasabi ko. So medyo natagalan yung video natin, di ba? So matagal rin talaga pag-ayos nito. So kailangan yung isa-isahin talaga kung kailangan. Tiyagaan lang. Ka nga. So linisan ko lang, tapos try natin testingin ha kung iingay pa ba mga ka-G-lovers. Ayun, buhay kang bata ka mga ka-G-lovers. Yan o, straight na straight. So dito may audio na. Sa pangalawa, sa unahan meron, at sa pangatlo meron. Yan. Bali, testing na tayo. So, putulin ko lang yung tugtog natin kasi baka makapiright na naman tayo. Lagi ako nakaka-copyright. So, yan. Testing tayo. Bali, okay na yung audio natin sa may volume. So, kapitan natin yung input natin para matesting natin. So, testing. Thank you very much mga ka-G-lovers. Bali, okay na mga ka-G-lovers. So, putulin ko na lang yung music. So, thank you very much.
So, hinook up ko na yung isang ano na tayo channel. So, thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay sa akin channel.